May mga pangarap na nawaglit sa sakit ng pagkawala ng ina. Ngunit sa bawat sakripisyo at hakbang, pag-asa'y muling nabubuo para sa pamilya at paglalakbay tungo sa bukas na mas maliwanag, handog sa larangan ng human-computer interaction. Narito ako, isang kwento ng aral, inspirasyon at pag-ibig na gumagabay sa bawat hakbang ng tao at teknolohiya. Malaking tulong talaga sa bawat tao ang isang invention ng isang Leonora Santos. No? Kwento mo nga. Sino ba or ano ang inspirasyon mo or kwento sa likod nito? Ito ang kwento ko. Mahirap at simple lang ang pamumuhay pero masaya. Wala pang teknolohiya noon, kaya sanay kami sa tahimik at payak na buhay. Araw-araw, simpleng buhay lang ang meron kami. Leonora, pakitignan nga yung sinaing kong luto na. Nay, luto na po yung kanin! Maria, ayusin mo nga ng maigi yung lagay ng plato. Baka pagalitan tayo ni nanay. Eh, ikaw nga, di ka pa tapos magwalis eh. Oo na, ito na. Nay, tulungan na kita dito. Sige, ilagay mo na sa pagkainan. Malapit na dumating tatay niyo. Maria, dito ba ilalagay yung kanin? Oo, dyan na lang. Tay! Tara po, kain na. Sakto tayo nakapagluto na rin si nanay. Sabay-sabay na po tayong kumain. Salamat, ang sarap umuwi na at kumpleto tayong lahat. Kumain ka na. Sigurado akong pagod ka na naman sa trabaho mo. Medyo mahirap ang trabaho ngayon. Tay, nagwalis ako kanina. Ako naman nag-ayos ng mesa. At ako naman po tumulong kay nanay magluto. Ang gagawin namin ng mga anak ko. Kahit pagod ka, importante sabay-sabay pa rin tayo. Oo, kasi kayo ang nagpapalakas sa akin. Mas masarap kumain kapag kompleto tayo. Leonora, magkano ba binigay na tatay sa'yo? Secret! Siguro binigyan ka ng tatay ng dagdag na ba? Oo, kaya mag-aral ka ding mabuti para mabigyan ka. Mag-aaral naman ako ng mabuti ah. Galingan mo kasi palagi. Sige ate, gagalingan ko. O sige, sabay na tayo kumain mamaya. Sige, kita na lang tayo mamaya. Na, punti na kami sa bukod ni Olyo. Sige po itay, ingat po kayo. Sige, una kami. Anak, parang ang bigat ng dibdib ko. Inay, magpahinga ka muna. Ate! Ang inay! Ano nangyari? Ate, kailangan natin humingi ng tulong.
Bakit nangyari? Bakit anong nangyari? Habang nagwawalis po ako, sumama ang pakiramdam ni inay. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Ayos lang ako. Lumigat lang ang pakiramdam ko kanina at nahihirapan akong huminga. Pero magiging maayos din ako. Huwag kayong mag-alala ng mga bata. Sige, mapahinga ka muna. Pasensya na inay, kailangan kong umalis para makatulong sa gastusin at para makapagtapos sina Leonora at Julio. Mag-iingat ka palagi. Aking anak. Magpadala ka agad ng sulat, ate, ha? Hihintayan ko na. Ate, bumalik ka kagad. Para sa inyo, gagawin ko. Hindi naging madali para sa akin ang desisyong ito. Ang iwan sina inay, itay, si Julio at si Leonora para mangibang bansa. Mas masakit pa dahil may sakit si inay at sa oras na kailangan niya ako, saka pa ako mapapalayo. Pero kailangan kong maging matatag. Ginagawa ko ito para makatulong at mabigyan ng maayos na buhay ang pamilya ko. Kahit masakit ang bawat paglayo, titiisin ko para sa kanila. Hindi ko alam kung kailan ako muling makakauwi o kung maaabutan ko pa bang buo ang mga taong iniwan ko rito. Pero araw-araw akong lalaban dahil sila ang dahilan kung bakit ako makikipagsapalaran sa ibang bansa. Ate Maria, sana makarating agad sa iyo ang sulat na ito. Si nanay ay lalong nanghihina. Bawat araw ay tila mas bumibigat ang kanyang paghinga. Baka hindi mo na siya maabutan pa, ate. Kaya kailangan ka namin dito. Inaantay ka ni nanay. Sana makauwi ka bago mahuli ang lahat. Lumipas ang mga panahon. Habang nasa abroad si Ate Maria, ang inay naman ay unti-unting nangihina dahil sa kanyang sakit. Araw-araw kaming nag-aalala sa kanyang kalagayan. Patuloy kaming nagpapadala ng sulat kay Ate Maria tungkol sa kondisyon ni inay. Ngunit mabagal makarating ang balita. Sa bawat pagdaan ng gabi, ramdam namin ang lungkot at takot na baka hindi na kayanin ni inay. Habang patuloy na nagsasakripisyo si Ate Maria sa ibang bansa para sa aming pamilya, hindi niya alam na unti-unti nang nangihina ang inay. Doon namin mas naramdaman kung gaano kasakit ang mapalayo sa taong pinakamamahal mo. Ramon, Bakit? Ayos ka lang daw. May masakit pa ba sa'yo? kung sakaling hindi na ako gumaling, Huwag mo nga sabihin yan. pakinggan mo muna ako. Ikaw na bahala sa mga bata. Si Leonora, matapang, pero matalino. Si Julio, kailangan ka.
At si Maria, sabihin mo sa kanya na mahal ko siya. Salamat sa lahat. Mahal ko kayo. Mahal kong Ate Maria, hindi ko alam kung paano sisimulan ang sulat na ito. Pero kailangan mong malaman ang nangyari dito sa amin. Ate, wala na si Inay. Noong mga huling araw niya, tinatanong kung kailan ka uuwi. Palagi kanyang hinahanap. Madalas niyang banggitin ang pangalan mo. Kahit hirap na siyang magsalita, ramdam namin gusto kanyang makita kahit isang beses lang. Tahimik ang bahay ngayon, ate. Parang nawala ang ilaw sa tahanan simula nang nawala si Inay. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang lahat. Alam kong ginawa mo ang lahat para sa atin. Umalis ka para mabigyan tayo ng mas magandang buhay. Pero ate, ang sakit isipin na hindi ka niya nahintay makauwi. Bago siya pumikit, mahina niyang sinabing mahal ka niya at proud siya sa iyo. Miss na miss ka na namin dito. Nagmamahal, Leonora. Tay, hindi ko na kayang malayo. Masyadong mahirap ang pakikipag-ugnayan sa inyo habang nasa malayo ako. Dito na lang po ako magtatrabaho. Ayokong maulit na wala ko lalo na sa ganitong sitwasyon. Anak, minsan ang pangarap ay may kapalit. Pero ang pamilya, sila ang tunay na kayamanan. Okay, class dismiss. Bye. Leonora, magagabi na, hindi ka pa ba uuwi? Sobrang focus mo naman sa ginagawa mo, parang hindi ka na nagpapahinga. Kailangan Kailangan nang tapusin to. Pero bakit? Bakit ka ba ganito kapursigido sa kursong to? Ayokong maulit ang nangyari kay nanay. Kung may mas mabilis ang sana na paraan noon, hindi sana nahuli ang lahat. Ang bigat nun, ha? Oo. Ngayon, alam mo na ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Alam mo, susuportahan kita kahit anong mangyari. Salamat. Kailangan ko yan. Hey, Be, kamusta ka dyan sa Bicol namin? Oy, Be, ayos lang ako. Ikaw ba? Tagal ka na dyan sa Manila nyo? Oo, Be, matagal na ako dito. Alam mo na, kailangan magtrabaho.
Sobrang lupit ng communication ngayon, no? Through video call na lang. Hindi gaya dati na dumadaan pa sa sulat. Oo nga eh. Galing nung naka-invento nito. At alam mo ba, kahit nasa abroad si mama, nakakausap ko siya agad. Wow, kahit kami ng pamilya ko nagkakausap ng mabilis kahit malalayo kami sa isa't isa. Exactly. Ang bilis ng mundo dahil sa mga gadget. Speaking of gadgets, batchmate natin si Leonora Santos, di ba? Siya pa yung naging sikat dahil siya ang nag-invento ng bagong communication gadget. Oo, nakaka-proud talaga. Imagine, batchmate natin ang nagbibigay ng malaking ambag sa paraan ng pakikipag-usap. Kaya nga, dahil sa kanya mas mabilis, mas malinaw, at mas accessible ang communication. Hindi lang sa atin, kundi sa buong mundo. Nakakatuwa isipin na dati nagkukopyahan lang tayo ng notes sa klase. Tapos ngayon, siya na ang nag-invento ng gadget sa ginagamit natin lahat. True! Proud batchmate moment. Sige, salamat sa tawag. Ang dali na lang talaga makipag-connect ngayon. Oo, salamat din. Ingat ka palagi. Bye! Bye! Bro, push na! Enda natin to, baka matalo pa tayo. Wait lang, wala akong ulti, nagpapang pa ako. Ang bagal mo naman! Ayan, buhay na sila! Baka matalo pa tayo! Ay, tama na nga yan. Nagpa-farm pa ako, wait. Putik, patayin na kami! Wala na! Back na! Baka mamatay ka pa! Sayang, wala akong ulti, patay ako. Tanga mo kasi, sabing push na eh. Oo nga, nagkita-kita tayo dito para mag-bonding, hindi para maglaro lang sa code. Oo nga, nakakalungkot kahit magkakasama tayo, para wala naman tayong pinag-uusapan. Sandali lang, last game na to. Lahat ng tao may kwento. At ito, ang akin. Nang mawala ang aking ina, natutunan kong ang sakit ay maaaring maging simula ng pagbabago. Noon, mabagal ang komunikasyon, kaya't pinilit kong humanap ng paraan para mas mabilis na mag-ugnayan. Ngunit nakita ko rin ang dalawang mukha ng teknolohiya. Maaari itong maglapit, ngunit maaari ring itong maglayo. Kaya't paalala ko sa inyo, ang tunay na koneksyon ay hindi nasusukat sa signal o sa screen, kundi sa pagmamahal at oras na ibinibigay natin sa isa't isa. Maraming salamat po. Naway magsilbing paalala ang aking kwento na pahalagahan natin ang pamilya dahil sila ang tunay na dahilan ng ating tagumpay. Inspiring nga naman talaga at napaka-emotional ang kwento sa likod ng isang Leonora Santos. Alam mo, habang pinakikinggan ko yung kwento mo, hindi ko maiwasan maging proud sa'yo. Para sa lahat ng nakikinig ngayon, dahil ang kwento mo ay hindi lang tungkol sa personal na karanasan, kundi kwento rin ng bawat Pilipino na patuloy na lumalaban sa gitna ng hirap. Nakaka-relate ang marami sa atin dito. Ang sakripisyo, ang pagbangon mula sa pagkadapa, at ang tapang na ipagpatuloy ang laban. Yan ang tunay na larawan ng ating pagkatao. Kaya sa mga nakikinig, tandaan nyo, kung kaya ni Leonora, kaya rin natin. Ang bawat isa sa atin ay may kwento ng tagumpay na naghihintay lang na maisulat. Parang